ay nagbabalik po ang Unbearable Channel dito sa YouTube. Maraming salamat sa mga laging nakasubaybay, naghihintay at nakikiusap. Nadagdagan namin ang oras namin kasi ang dami talagang mga pinagkakaabalahan lalo pat in the past po. Talagang sunod-sunod yung mga naging bagyo natin, mga nasalanta ng lindol, mga baha, mga issue sa flood control. Hanggang ngayong sa mga kasalukuyang binavlog namin ito ngayong November, third week ng November, nagkakagulo-gulo ang mga nasa gobyerno. Ang PBBM natin, hinahamon ng hair follicle test ng kanyang kapatid na gustong sagutin ng DNA test. Ako, bahala sila dyan habang nagkakagulo-gulo sila dyan. Tayo naman ay natutuwa dahil may napapanood pa rin po tayo na mga very inspiring na mga pahayag, na mga klase ng tao na gustong pasukin din naman ang mundo ng showbiz. At ang tinutukoy po natin dito ay si Eman Pacquiao, ang 21-year-old na anak ng ating pambansang boksingero, pambansang kamao na si Manny Pacquiao doon sa dati niyang nakirelasyon na si Joanna Rose Bacosa. Nung pinanganak ito si ng 2004, alam naman natin na nagsisimulang sumikat sa pagiging world icon sa boxing itong si Manny Pacquiao. Kaya medyo skandaloso yung pagsipot o pagsulpot. Pero sa tinakbo-takbo ng mga pangyayari, ang ganda na naging parang buhay kasi kahit kinikwento ni Eman sa mga panayam niya na lumabas sa Jessica Soho, tapos recently dito kay Kuya Boy Abunda. Kaya kinikwento niya yung naging buhay niya nung bata siya na biktima siya ng bullying kasi nga bilang anak yun ang naging disadvantage ng pagiging Pacquiao niya kasi ang inakala ng lahat, yung mga kaidara niya nung araw na pag anak ka ni Manny Pacquiao, matik na yun na magaling ka mamboxing o manuntok or whatsoever. Pero dahil nga daw po sa pag-guide sa kanya ng nanay niya, yun na lang, iniiwasan na lang niya. At hanggang eto na nga, napunta sila sa Japan, na kung saan na-witness din niya yung pagkakaroon ng isang tatay na parang inapirin sila, and eventually nahiwalayan yun ng kanyang nanay at nagkaroon ng bagong partner yung mama niya, na yun ngayon ang tinuturing niyang parang second father. At siyang naging inspirasyon niya din para maging pasukin niya ang mundo ng pagboboxing na nung araw nga daw na bata siya ay tinututulan ng kanyang nanay. Pero itong kanyang stepfather ngayon na siyang nagsisilbing coach niya, yun ang nag-train sa kanya until such time na dumating yung pagkakataon na nagkita sila ng totoong ama niya, ng biological father niyang si Manny Pacquiao, at doon nasabi niya yung intention niya at parang yung dream niya na passion talaga niya ang pagboboxing. Na agad namang nung umpisa sinabihan na mahirap, pero nung maramdaman siguro ni Manny na very determined siya sa passion niyang yon, ay sinuportahan siya until eventually nga itong katatapos lamang na 50th anniversary ng pagdiriwang nung naging fight ni Muhammad Ali at saka ni Muhammad Ali at saka ni Joe Frazier dito sa Araneta Coliseum noong 1975. Sinelebrate po yun sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga paboxing na ang nag-organize ay si Manny Pacquiao, at isa nga sa mga nag-undercard or sumabak dito at lumaban ay si Eman na nanalo. Tapos yun na, dahil doon nakita na yung mga picture na kasama niya si Manny, si Jinky Pacquiao, ang kanyang tinuturing na tita-tita na syempre sariling noon pa naman daw bata siya, alam na niya ang sitwasyon nila ng mama niya na may ibang pamilya si Manny, kaya maaga niyang natanggap at maaga niyang naunawaan yung sitwasyon niya bilang sabihin na lang natin, ayokong gamitin kasi yung anak sa labas, pero technically speaking, yun na nga, kasi hindi naman daw talaga alam nung Rose, nung mama niya before, na may asawa na si Pacquiao until nalaman, kumalat na lang sa balita. But then again, sa mga nagsasabing hindi siya sinusuportahan, ako'y may mga kaibigan din na common friends namin ni Manny na talaga nagpapatunay din naman na talagang kahit noong araw pa na hindi pa gaanong kasikat sa mundo ng boxing itong si Manny, binibigyan niya na ng suporta. At talagang kaya lang syempre nagpunta ng Japan, hindi naman daw natigil yon. Kaya kasi yung iba masyadong binabash si Manny, lalo na nung mapanood nila yung feature ni Eman sa KMJS ni Jessica Soho, dahil nakita nila doon
yung klase ng pamumuhay at yung bahay per se, yung particular na bahay na tinutuluyan o tinitirahan ngayon ni na Emma, na parang sabi nila ang layo-layo naman sa kung tutuusing estado ni Manny, na kayang-kaya naman daw niyang bigyan sa dami ng kanyang bilyones na pera, kayang-kaya niyang bigyan ng napakabonggang bahay. But the thing is, mararamdaman mo kung paano magsalita itong si Emma na hindi siya materialistikong bata or tao, sila ng mama niya, lumaki silang bilang mga Kristiyano, na hindi nga daw importante sa kanyang kasikatan or ang kanyang pera. Ang importante is meron siyang pamilyang tinuturing, na meron siyang adoptive father, stepfather, meron siyang mama, meron siyang nare-recognize siya ngayon ni Manny Pacquiao bilang isa sa mga anak nito, at sinusuportahan ang kanyang career sa pagboboxing. And this time around, eto na, mukhang nag-level up na, kasi nga sa dami ng mga naging interesado sa isang Eman Bacosa Pacquiao, talagang nagva-viral yung mga photos niya, at may mga meme pa nga na sabing pag nakaharap siya, kamukha niya si Marvin Agustin, merong Piolo Pascual na side, merong pag tumititig siya, Ding Dong Dantes. So mga ganon. So kaya hindi kami nagulat nung kamakailan lang po, ngayong November, ay pumirma po siya ng management contract with Sparkle ng GMA7. Ito po yung management arm or artist arm ng GMA7 or ng Kapuso Network. Dahil sabi naman ni Eman, ay posible may mga oportunidad na lumapit dahil marami nag-i-inquire tungkol sa kanya sa mga endorsements, mga guesting, or mga kagayang bagay. Kaya might as well magkaroon ng isang, alam mo yon, stable na kumpanya na mamamahala dito. At dito nga po ito sa Sparkle 7 niya natagpuan. And nakakakilig lang kasi talaga namang gwapo itong bata. In the 21, mararamdaman mong bagets pa rin siya. Doon nga sa panayam sa kanya ni Kuya Boy Abunda, sinasabi niya na sa tanang buhay niya ay parang never pa siyang nabasted. At nagkaroon na siya ng 3 relasyon, 3 girlfriend. At hindi pa kasali yung mga fling-fling doon. Alam mo yung typical na teenager. Pero sa showbiz, binulgar niya na ibinuking niya na si Jillian Ward yung kanyang crush. And hopefully nga daw magkaroon ng pagkakataon na magkasama sila, magkatrabaho, either sa teleserye, TV series, endorsement man yan or what. Pero more on the advocacy side, na dahil nga itong si Eman ay alam natin na bilang isang Christian, gusto niyang ipamalita, ipamahagi ang nararamdaman niya at ang pagkatao niya bilang isang Kristiyano at bilang isang bata. So napakagandang halimbawa ng pagkakaroon ng isang popular na magulang, popular sa buong mundo, hindi lang sa Philippines. And ito yung makikita, with all due respect, sa mga ibang anak din naman ni Manny Pacquiao na alam naman din natin na well-guided at mga well-disciplined din, nag-aaral din na ng maayos, at hindi nga sila masyadong, hindi nga sila masyadong nasa limelight diba? Unlike nitong ni Emma na talaga namang ang attention bilang anak ni Manny Pacquiao talaga nakafocus sa kanya. But the thing is, magkakaiba siguro dahil siguro sa mga anak naman ni Manny wala namang gustong sumunod sa yapak niya bilang isang celebrity, sa artista, sa politika man o sa showbiz. Pero yung isang anak niya, di ba, nagbo-boxing din? Kaya lang hindi kasi siguro kasing sensational na matatawag nitong ni Eman bilang nananalo rin, at talagang pinabahagi niya na ang passion niya talaga at yung skill na dinidevelop niya ay nasa pagboboxing, and now magso-showbiz na rin siya or nasa celebrity side na yun na nga through endorsements and mga sasagawa ng mga advocacy at mga programa ng pangkabataan at pangrelihiyon na rin na masasabi, spiritual, magandang pinapasok. Maganda, nakaka-positive, nakakataba ng puso pag pinapakinggan mo yung mga interviews niya, yung mga panayam sa kanya, mararamdaman mo kung gaano siya talaga pinalaki ng kanyang nanay at mga nakapalibot sa kanya na ng maayos at ng disente. Nakakatuwa lang kasi yung mararamdaman din namin kahit hindi nagsasalita yung mama niya nung mapanood namin yung interview kay Kuya Boy Abunda. Talagang alam mo yung klase ng relasyon nila na talagang mahal na mahal niya ang kanyang ina. And at the same time, pinasasalamatan din niya yung kanyang naging stepfather at si Manny Pacquiao na all out support sa kanya yung sa pagboboxing niya. Although before, pinagsabihan din siya na parang mahirap na trabaho niya. Pero siguro nakitaan naman ni Manny
commitment, ng disiplina. Kaya yon sinusuportahan din niya. At ramdam na ramdam mo kung gaano siya kasabik sa kanyang tatay. At kita-kita rin natin kung paano na siya ngayong, kinatutuwa ako kung proud na rin sa kanya si Manny Pacquiao ngayon. Na feeling naman namin, hindi naman talaga siguro siya tinalikuran or tinakwil or itinatuwa kahit may mga chika noong araw, may mga iskandalong araw na gano'n. Hindi naman hindi naman siguro gano'n kasi sabi nga namin, may mga common friends kami na outside showbiz na nagpapatunay na hindi naman inabandona o pinabayaan ng isang Manny Pacquiao yung anak niya kay Joanna Rose Bacosa. Diba, na si Eman nga ngayon na wini-welcome nating lahat dito sa industriyang ito na kung saan man dating nga, ano man ang gawin, nakasuporta lalo na po kami dito sa Unbearable Channel, ang munting channel namin dito sa YouTube, nagsasabing good luck sa iyo and welcome at panatiliin mo lang ang pagkakaroon ng kababaan ng loob, ang pagiging mabuting Kristiyano, lalong higit sa lahat yung pagiging mabuting anak sa iyong mga magulang, lalo na sa iyong nanay. O di ba? Maganda yan kasi pag nakikita ng mga bata na kagaya mo ang ganyang mga example na pinapakita mo, eh bakit hindi ka nila gayahin or hindi ka maka-impluwensya ng positibo sa kanila. And on that note, pansamantala kaming nagpapasalamat at nagbababay dito sa Unbearable Channel sa aming mga sponsors, ang MWell, Mama Shakeable Revilla, si Gary Duhali, si Marisa, at Marisa Conde, ang mga kaibigan po namin sa Gabay Guro, si Colonel Jundi Mayuga, ang mga kapamilya namin sa Simas Philippines, Faces and Curves, ni na Dr. Sheila at Dr. Jerry Casata, ang ating mga kaibigan dyan, si Jo, si Norb, si May, si Nicole, at ang nagbabalik na si Darlene, syempre pa si Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic, Dr. Jess Solis, o di ba? Dami pang iba. O sila ni Chulenko Michel, Marietta Green, ang mga kaibigan namin Ate Josie Johnson Dagami, si Lolita Di Dios Katsuki, sana magkita tayo yun sa Japan, at maraming pang iba, Luzon, Visayas, Mindanao, mga taga Bicol, Diyos Marhay na banggi po sa Indogabos. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Betnabus, ang aking anak na si Niyong po, supportahan po ninyo ang kanyang upcoming album na produce po ng Under Star Pop ni Michael ng Curse Box, at marami pa pong iba. O, di ba? Yun lamang po. Sa susunod na pagtatagpo natin dito, ang Unbettable ay nandito pa rin. Ang Betnabus, nagpapasalamat.